Magsasampa ng reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo ngayong araw. Ayon kay Trillanes, kaugnay ito ng umano'y korupsyon sa mahigit 6 na bilyong pisong infrastructure projects noong mayor pa ng Davao City si Duterte. Iginawad daw ang proyekto sa ama at kapatid ni Senator Bongo. Kabilang daw sa mga ebidensyang hawak ni Trillanes laban sa dalawa ay mga dokumento mula sa Commission on Audit na nakuha niya noong senador pa siya. Aw, aw, aw! Tumatahol na naman ng asong olol. Saan na naman niya kaya nakuha itong mga dokumento na to? Ay, aw, aw! Ay, ay, ano, boss Trillanes. Boss na lang, mukhang boss ka pa rin magsalita hindi ka naman na senador Senador sana, kaso talo ka Saan mo pinagawa yan, sir? Yung mga dokumento mo na siguraduhin mo lang na hindi yan doon sa dating pinagpapagawaan mo bistado na yan bistado ng mga peke Umiba ka naman ng ruta Para saan ba yung hawak mong yan mga bossing? Mayor pa si Presidente Duterte dito no? Retirado na sa politika kailan kaya to? Kaya bagong panganak lang si rito sa pamilya si Senator Bongo. Sa pamilya raw ni pamilya raw ni Bongo magulang siguro ni Senador. Malamang bagong panganak pa lang si Senador Bongo noon. Inungkat talaga ni no? Ni pambansang trails. Binata pa yata si Tatay Diggs. Hindi naman siguro. Baka bagong bata pa rito si bata pa rito si Mr. Trails. Wala pang planong tumahol sa politika. Mayor pa lang si Tatay Diggs noon Talagang saan kaya nalungkot nito sa kailablim-daliman ng baul itong dokumento na to. Kapit na naman kasi ang midterm elections Pogi points muna. Para po sa ibang detalye, makakausap natin si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Senator Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Ms. Ruth, at sa ating mga viewers. Bigyan po kami ng detalye tungkol dito sa mga isasampan yung kaso. Ano bang mga proyekto ang involved dyan? At ano itong sinasabi yung mga dokumento na hawak nyo pong ebidensya? Itong plunder case na ipafile ko po laban kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Bongo ay tungkol sa mga inaward nila na kontrata doon sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo na ang total po nito ay 6.6 billion. Okay tayo. Tatay at kapatid ni Bongo Aw, aw! Bali, 180 plus contracts po ito. At ang gamit ko pong ebidensya dito ay mga COA documents, DPWH contracts, pati DTI documents po. Ano po yung nakikita nyo dito na hindi po naging maayos yung parang pagbibid ba nito, napaboran po itong pamilya ni Senator Bongo? Ano pong basehan ng Bawal po. Bawal po yun. According sa ating plunder law, pagka ginamit mo ang iyong posisyon para maka-corner ka ng mga kontrata sa gobyerno na ito ay pakikinabangan ng iyong pamilya, maliwanag po yung definition. Kaya wala po silang lusot po dito.
Nung panahon po na ito, na nasa Davao pa po si dating Pangulong Duterte, ito po ay, yun po yung time na inaward po itong proyekto, hindi pa po Pangulo. At saka ano po ang posisyon noon ni Senator Bongo? Ano po ito, no? Yung coverage po nung documents namin ay from 2017 to 2007 to 2018, no? Kaya covered simula mayor hanggang pagka-presidente. So from personal assistant ni Duterte hanggang special assistant to the president ang coverage nito. Kaya nga maliwanag na maliwanag yung mga elemento ng plunder dito sa ginawa nila. Bakit po Kanino ka nagpagawa? Ha? Bakit hindi mo inilabas yan nung wala pang midterm? Nung 2000, ano ba to? 2022 election. Nung ka natalo, Hindi mo nilabas nun. Pagkakala mo siguro mananalo ka, Kaya hindi mo na kailangan tumahol noon. Ngayon yung isa-file itong kaso at siguro kaugnay na rin yan kasi may sinasabi po si Senator Robin Padilla na tila mission niya daw po kasi nakalabanin ng mga Duterte. Yun ito po, no? Nakalap ko po itong mga dokumentong ito nung ako ay patapos na sa Senado. Kaya hindi na po nabigyan ng pansin. Tapos nung pandemic, ito ay nag-inventaryo kami ng mga dokumento sa aming opisina. Tapos ito po, na ilabas namin ito. Ngayon, hindi natin ma-file nung mga panahon pa nila, nung presidente pa si Duterte, dahil kontrolado niya yung hudikatura. Pero ngayon po, nakikita natin na hindi po pinapakialaman ni Presidente Marcos ang hudikatura as it should be. Kaya nakikita natin na napapanahon na i-file ito ngayon. Ngayon yung tungkol dun sa sinasabi ni Senator Padilla na mission ko yung kalabanin yung mga Duterte, hindi pa po sila kasi napapanagot, no? Kamali, kailangan po natin panagutin sila. Maraming mga ginawang kamalian ang mga Duterte nung sila ay nasa pwesto. Kaya ito po, isa-isa lumalabas. Yung sa EJ case, yung involvement nila sa illegal na droga, at itong mga korupsyon. Huli na lang po, Senator, dahil kasama na rin namin kayo, no? Tanong na lang namin kung final na po ba itong desisyon nyo na tumakbo for a mayoralty post sa Caloocan, local post. Yan naman pala, tatakbo ka pala, kaya ka pala tatahol naman dyan. Ikaw talaga, oo. Kung hindi naman ka paniwala yung mga pinagsasabi EJK na sinasabi mo, may napatunayan na ba sa korte? Drug involvement ng dating Pangulo, nasan yung mga haka-haka nyo lang yan Halatado naman gawa-gawa nyo lang para makapanira kayo ng tao Hindi na kayo naawa sa matanda. Mag-mayor ka na lang. Takbo kang mayor. Huwag kang magpagawa ng dokumento para kilala ulit pangalan mo. Oy, hindi ko sinasabing fake ang dokumento mo Wala akong basehan dyan. Wala po akong basehan dyan. Ako po yung nagtatanong lamang. Malay mo hindi natin alam kung saan-saan mo lang kinuha yan mahirap na. Nagtatanong lamang naman po. Hindi ko naman sinasabing peke yan. Nag-aaral panahon ng high school pa lang yata. Bata pa ako puso-puso na yung mga pekean ng dokumento
Napakadali lang gawin yan. Sa recto, madami yan, di ba? Ayun ako. In 2025. Wala pa po tayo dyan. Doon po papunta pero mag-a-announce po ako at the proper time. Siguro in a few months. Maraming po salamat sa pagtanggap ng aming tawag si dating Senador Antonio Trillanes. Si dating Senador Antonio Trillanes. Muling kumakahol para sa midterm election 2025. Another case against former President Rodrigo Roa Duterte and family of Senator Bongo. Natabunan daw nung panahon ng pandemya. Nung patapos na yung ano niya, yung termino niya. Siguro busy siya nung nag-aasikaso para sa ano niya, re-election niya, ano. Sabi ko muna itong dokumentong ito. Wala pa naman ito. Sigurado naman mananalo ako. Oy, biro lang yan ha. Hindi ko sinabing yun ang sinabi mo ha. Mahirap na. Paminsan-minsan magbiro din tayo. Hirap naman yung tira lang tayo ng tira na ano walang katuturan. Yung namimigay tayo ng mga bagay-bagay para lang may maitira no? Mahirap yun, di ba? Oo, di ba? Plunder case, Brad.